Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1321 hanggang Kabanata 1330. Kabanata 1321. Hehe, ayos lang. Nandito ako. Ang mga tao ng pamilyang Fang ay kailangang umatras. May tiwalang ngumiti si Fan Li, bilang isang miyembro ni Prinsipe Chuya, mayroon siyang ganitong kumpiyansa. Sa ibabaw ng maitim na bubong, napakunot ang noo ni Yehan. Marahil ay dahil sa bahay ni na Yuan, ang City Lord ng Yuan ay walang pag-aalinlangan na kinausap ang matandang lalaki, kaya malinaw na narinig ni Yehan ang kanilang mga salita. Nasangkot ang matandang lalaking ito, at naging medyo mahirap para sa kanya na patayin si Yu Wenlai. Mukhang ang pamilyang mo ay magkakaroon ng problema. Naisip ni Yehan sa sarili, at agad na tahimik na umalis si Yehan sa bahay ni na Yuan. Isang master sa kaharian ng langit tao, ang ganitong uri ng lakas ay hindi malakas para kay Yehan, dahil ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay halos kapareho ng isang tao sa kahariang ito. Gayunpaman, kung ang pamilyang Yuan ay nasangkot sa matandang lalaki, ito ay katumbas ng pagkasangkot sa Prinsipe Chuya. Sa ganitong paraan, magiging mas mahirap para kay Yehan na mahawakan si Yu Wenlai. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang taong pinagpasyahan ni Yehan na patayin ay hindi niya hahayaang mabuhay, kahit na maghanap siya ng pagkakataon, papatayin niya ito. Hehe, ang interesting na maliit na lalaki. Pagkatapos umalis ni Yehan, isang figure ang biglang lumitaw sa lugar kung saan siya nagtatago kanina. Ang taong ito ay nakatayo sa bubong na may ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Mukhang siya ay naging isa na sa kapaligiran. Nakatayo doon, parang hindi totoo. Sa puntong ito, wala sa alam si Yehan na ang bawat galaw niya kanina ay pinapanood ng iba, at ang taong palihim na sumusunod kay Yehan ay ang lalaking nasa katanghaliang gulang na naglakad mula sa kalaliman ng disyerto. Dahil kay Yehan, napukaw na niya ang kanyang interes. Bumalik si Yehan sa restaurant. Hindi maaring makialam si Yehan sa pakikitungo ng pamilyang Yuan sa pamilyang Mo. Bukod pa rito, ang pamilyang Mo ay walang kinalaman sa kanya. Ang susi ay si Mo Feiwo, isang maliit na babae, na nagpalito kay Yehan ng kaunti. Kalimutan na natin, isang hakbang sa isang pagkakataon. Bumantong hininga si Yehan, at nagpatuloy sa pagmumuni-muni at pagsasanay. May 2 pang araw bago magsimula ang digmaan ng 10 dinastiya. Gusto ring makita ni Yehan kung may pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang lakas. Pagbutihin ito, pinakamabuting maabot ang tuktok ng Joding. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang 2 araw. Sa loob ng 2 araw na ito, si Yehan ay nanatili sa silid ng restaurant para magsanay. Gayunpaman, medyo nadismaya si Yehan na kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay malapit na sa tuktok ng Joding, ngunit ang 2 araw na walang tigil na pagsasanay ay hindi pa rin nagpapahintulot sa kanya na maabot ang tuktok ng Joding. Nagsimula na ang digmaan ng 10 dinastiya ngayon. Kahit na hindi pa lumabas si Yehan sa silid, naramdaman na niya ang mainit na kapaligiran sa labas. Ang buong lungsod ng disyerto ay napakamasigla, at lahat ng mga taong naglalakad ay nagmamadali sa isang direksyon, ang gitnang parisukat ng dakilang lungsod ng disyerto, kung saan nagaganap ang bawat labanan ng 10 dinastiya. Matapos magayos ni Yehan sa silid ng restaurant, isa-isa niyang iniwan ang restaurant, nakisalamuha sa mga tao sa kalye, at naglakad patungo sa gitnang parisukat ng lungsod ng disyerto. Kalahating oras ang lumipas, nakarating na si Yehan sa gitnang parisukat ng dakilang lungsod ng disyerto. Sa kanyang mga mata, mayroong isang siksik na karamihan ng mga taong nagtipon sa gitnang parisukat na ito. Sa isang sulyap, imposibleng mabilang kung gaano karaming tao ang naroon, at may mga mainit na pag-uusap. Sa sandaling ito, ang tunog ay naihatid din kasama ng mga umiiling na ulo, at ito ay pinag-isa. Lumingon ang mga mata ni Yehan. Sa gitnang parisukat, mayroong isang malaking battle platform. Ang battle platform ay mga 3 metro ang taas, napakalawak, at nagbibigay ito sa mga tao ng isang napakakapal na pakiramdam, na parang kahit ang langit, kulog at apoy sa lupa ay hindi ito masisira. Sa gitnang parisukat ng dakilang lungsod ng Moat, ang mga anino ng mga tao ay nagtipon, at ang siksik na mga figure ay sinakop na ang buong gitnang parisukat. Hindi magiging isang pagmamalabas na ilarawan ng eksena na iyon bilang isang dagat ng mga tao.
Sa sandaling ito, maraming mga tao na gustong lumahok sa unang round ng digmaan ng 10 dinastiya ay narito na, ngunit ang lahat ay nagtitipon pa rin sa karamihan sa ngayon, at ang mga tao mula sa 4 na pangunahing pamilya ay hindi pa dumarating. Ang referee na dumating sa lungsod ng disyerto upang mangasiwa sa unang round ng labanan ng 10 dinastiya ay hindi pa lumilitaw. Sa gitnang parisukat na ito ay isang malaking battle platform na napakakapal. Sa harap ng battle platform ay isang mataas na plataporma, at ilang mga upuan ay inilagay na sa mataas na plataporma. Si Yehan ay nagtipon din sa karamihan sa sandaling ito, tulad ng isang patak sa karagatan, hindi kapansin-pansin. Sa ngayon, lahat ay naghihintay, basta't dumating ang referee mula sa imperial na lungsod, maaari nang magsimula ang laban. Hoy, kapatid, ang pangalan ko ay Wu Yang, narito ka rin ba para lumahok sa unang round? Sa oras na ito, sa tabi ni Yehan, isang matangkad na binata ang ngumiti kay Yehan. Nakarinig nito, walang pakialam na sumagot si Yehan, oo, subukan natin ang ating kapalaran. Hehe, pareho lang tayo, ngunit napakahirap para sa atin ng mga casual practitioner na makapasok sa top 3. May mga Yuwenlai at Mo Feiwo sa Damo City, at halos nasakop na nila ang una at pangalawang pwesto. May isa pang Xingdong Liu sa ibaba na hindi rin madaling harapin, sa tingin ko ang top 3 ay manggagaling sa tatlong iyon. Sabi ni Wu Yang. Nakarinig nito, lumingon si Yehan upang tumingin sa kanya at nagtanong, dahil alam mong hindi ka makakapasok sa top 3, bakit ka pa lumahok sa kompetisyon? Ngumisi si Wu Yang at sinabi, kahit na wala tayong pagkakataon na makapasok sa top 3, ngunit kung makapasok tayo sa top 10, maituturing tayong isang figure sa lungsod ng disyerto sa hinaharap, at magiging karangalan natin kapag sinabi natin ito. Sinulyapan ni Yehan ang mga tao sa paligid niya na may ngiti, at sinabi, maaari bang maraming tao na dumating dito ngayon upang lumahok sa unang round ng kompetisyon ay may ganitong uri ng pag-iisip? Huwag kang tumawa, totoo ito. Kahit nasakam din tayo sa top 3 na posisyon, wala tayong kakayahang iyon. Inilatag ni Wu Yang ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tinitigan niya si Yehan at sinabi, mayroon ka pa bang ideya? Subukan natin. Sabi ni Yehan. Nakarinig nito, ngumiti si Wu Yang at walang sinabi. Kung gusto niyang manalo sa top 3 ng walang lakas, maaari lamang niyang isipin ito. Gusto ni Yehan na subukan. Hindi niya iniisip na magtatagumpay si Yehan. Narinig ko na may mga batang casual cultivator na kayang talunin ang mga taong tulad ni Yu Wenlai. Kabanata 1322. Sa oras na ito, habang naghihintay ang lahat, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa dakilang lungsod ng Moat, ang pamilyang Xing, ay dumating. Nakita ito, maraming mga mata ang tumingin. Maraming tao mula sa pamilyang Xing, isang kabuuan ng 10 o 20 tao. Si Xing Chen, ang pinuno ng pamilyang Xing, ay may ngiti sa kanyang mukha, mukhang madaling lapitan. Sa likod niya ay sumunod si Xingdong Liu at isang grupo ng mga bata mula sa pamilyang Xing. Lahat sila ay naglalabas ng isang malakas na aura, at maraming mga casual cultivator na nanunood sa kanila ay palihim na umiiling. Huwag nang banggitin ang pakikipaglaban sa mga taong tulad ni Xingdong Liu, magiging napakahirap na makipagkompetensya sa mga tao sa ilalim nila. Pagkatapos ng pagdating ng pamilyang Xing, tumayo sila sa harap ng malaking battle platform, naghihintay sa pagdating ng ibang mga pamilya. Mukhang ang ating pamilyang Xing ang unang dumating. May ngiti sa mukha si Xing Chen, at ang kanyang mga mata ay samuri sa mga manunood. Ama, ang mga tao mula sa pamilyang mo ay nandito rin. Inilayo ni Xingdong Liu ang kanyang mga mata mula sa karamihan. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa pamilyang mo ay naglalakad din ng dahan-dahan mula sa kalye sa pangunguna ni Mo Chanho. Maraming tao rin mula sa pamilyang Mo. Kay Mo Chanho bilang pinuno, ang iba ay sina Mo Tianlong, Mo Feiwo, Mo Wu, Mo Fei at iba pang mga anak ng pamilyang Mo. Bukod pa rito, sa kampo ng pamilyang Mo, si Feng Wuji ng pamilyang Feng at si Feng Yunyang na nagsasabing mula sa pamilyang Feng ng imperial na lungsod ay naroroon din. Ang pamilyang Mo ay narito na, at ngayon ang pamilyang Lin at ang pamilya ni na Yue na lang ang natitira. Lahat ng mga mata ay nahulog sa mga miyembro ng pamilyang Mo, tinitignan sila, at gayon din si Yehan. Sa karamihan ng pamilyang Mo, nakita na ni Yehan sina Mo Feiwo at Mo Fei. Naglakad sila ng magkasama na may kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga anak ng pamilyang Mo na pinamumunuan ni Mo Wu ay lahat ay mayabang, na may mga tao mula sa imperial na pamilya sa kanilang pamilyang Mo, tila napagpasyahan na nila na ang panghuling mananalo sa larong ito ay ang pamilyang Mo. Nakita ito, tinignan ni Yehan sina Mo Wu at ang iba pa na may awa.
Hindi nila maisip na ang pamilyang Yuan ay nakahanap na ng Prinsipe Chuwuya bilang taga-suporta, at aatakihin nila ang kanilang pamilyang Mo. Hindi rin ako nang ahas na protektahan sila. Sa oras na ito, nang akmang iiwas ni Yehan ang kanyang mga mata, ang mga tao mula sa pamilyang Lin ay lumitaw din sa likod ng pamilyang Mo. Ang mukha ni Lin Chaotian ay walang awa, at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, dahil lahat ng mga miyembro ng pamilyang Lin na nangaso at pumatay kay Yehan sa disyerto ay lahat ay patay na, kasama na ang nakababatang kapatid ni Lin Chaotian. Dinala ng mga miyembro ng pamilyang Lin ang mga bangkay na ito, at ang mga bangkay ay inilagay pa rin sa pamilyang Lin at hindi pa nalilibing. Kulang ang pamilyang Lin kay Lin Feng, kaya natural na pumili sila ng ilang mabubuting bata mula sa ibaba upang lumahok sa unang round ng kompetisyon, ngunit ang mga taong ito ay mukhang mabangis, at lahat sila ay may aura ng galit. Hehe, ang mga tao ng pamilyang Lin ay mukhang galit na galit. Hindi ko alam kung ang alipin ng pamilyang Mo na hinabol nila ay patay na o hindi. Hindi mo pa ba narinig? Ang pamilyang Lin ay nagdala ng maraming bangkay mula sa labas ng lungsod kahapon, ngunit hindi malinaw kung ang taong kanilang hinabol ay patay na o buhay pa. Sa ganitong bagay, hindi katakataka na ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay parang kumain ng pulbere. Tinignan din ni Yehan si Lin Chaotian, ngunit hindi niya inilagay ang kanyang mga mata sa ibang tao. Tinignan din ni Mo Chanho at Zinggan si Lin Chaotian, at pareho silang ngumiti, ngunit wala silang sinabi. Gusto nilang pumunta sa pamilyang Lin. Alam ko ang isang bagay. Sa pagpasok ng pamilyang Lin, ang pamilyang Yuan na lang ang natitira. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang mga tao mula sa pamilyang Yuan ay lumitaw din. Sa isang iglap, halos lahat ng mga mata sa parisukat ay nahulog sa kanila. Sa unahan ng pamilyang Yuan, ang City Lord na si Yuan Jianfeng at isang lalaking mga 60 taong gulang ay naglakad ng magkasama. Si Yuan Lai ay isang hakbang sa likod ng dalawa, at sa likod ng tatlo sa kanila ay dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kalmadong mukha. Ang iba ay naging isang grupo ng mga gwardya mula sa pamilya ni na Yuan, at lahat sila ay may suot na mahahabang espada sa kanilang baywang. Nakita ito, ang mga mata ni na Mo Chanho, Zing Chen, at Lin Chaotian ay nahulog sa matandang lalaki at Yuan Jianfeng. Ang matandang lalaking ito ay natural na ang referee mula sa imperial na lungsod, Fan Li. Hehe, pinag-ante ko kayong lahat ng matagal. May ngiti sa kanyang mukha, yumuko si Fan Li sa mga tao sa parisukat. Bilang isang referee, siya ang namamahala sa mga kwalifikasyon ng lahat ng mga kalahok ngayon. Sa sandaling ito, ngumiti si Zinggan kay Fan Li at sinabi, Ginoo Fan Li, kara-rating lang namin. Hehe, dahil ganoon nga, panoorin mo ang labanan kasama ko, sa tingin ko ang laban ngayon ay magiging kapana-panabik. Matapos magsalita, si Fan ay umalis kay Yufeng at magaan na lumapag sa gitna ng mataas na plataporma. Lokasyon. Nakita ito, sina Yuan Jianfeng, Zinggan, Mo Chanho, at Lin Chaotian ay nagsitakas din isa-isa, lumapag sa mataas na plataporma sa kaliwa at kanang bahagi ni Fan Li, at umupo. Sa pagdating ng pamilya ni na Yuan at ang paglitaw ng referee na si Fan Li, nang ang mga taong iyon ay nakaupo na sa mataas na plataporma, ang ingay ng pag-uusap sa buong parisukat ay unti-unting humina. Sinuri ng mga mata ni Yehan ang mga manunood, at sa wakas ay nahulog sa mga gwardya ng pamilya ni na Yuan. Ang mga taong ito ay lahat ay may suot na mahahabang kutsilyo at mukhang walang pakialam. Ang mga taong dumating dito ay hindi ang mga anak ng pamilya ni na Yuan, ngunit ang mga taong ito. Kaya na ni Yehan na isipin na narito ngayon, ang pamilyang Yuan ay maaaring nagpaplano na atakihin ang pamilyang Mo. Lahat, ako, Fan Li, ay galing sa imperial na lungsod. Sa mataas na plataporma, sinabi ni Fan Li na may ngiti sa kanyang mukha, bilang referee ngayon, umaasa akong lahat ay gagawin ang kanilang makakaya, ngunit walang mata para sa mga kamao at paa sa kompetisyon, ang espada ay walang awa, sa sandaling lumahok ka sa kompetisyon, ikaw ay mananagot sa buhay at kamatayan. Nakarinig ng mga salitang ito, ang parisukat ay tahimik na tahimik. Nakita kong sinabi ni Fan Li, ang mga alituntunin ay pareho sa dati, nahahati sa 3 kompetisyon, at ngayon, lahat ng mga kalahok, mangyaring pumunta sa entablado. Kabanata 1323. Nakarinig nito, sa isang iglap, ang mga figure ng mga tao ay sumugod sa kalangitan sa itaas ng parisukat, at mayroong patuloy na tunog ng pagsira sa hangin, at sila ay nagmadali sa mataas na battle platform isa-isa, tulad ni na Yu Wenlai, Xingdong Liu, ang mga anak ng pamilyang Mo, at ang mga anak ng pamilyang Lin ay lahat ay nagnakaw.
Sa arena ni Xiangna, sa kanila, maliban sa pamilyang Yuan, si Yuwenlai lang ang lumahok sa kompetisyon, at ang tatlong iba pang pangunahing pamilya ay lumahok sa kompetisyon, halos bawat pamilya ay nagpadala ng higit sa 10 tao. Siyempre, maraming mga casual cultivator sa parisukat. Sa parisukat, lahat ng mga mata ay tumingin sa figure na dumudulas patungo sa battle platform na may walang kapantay na mga mata na puno ng apoy. Sa isang iglap, ang buong battle platform ay napuno ng higit sa 60 katao, at si Yehan ay kasama sa kanila. Nang ang lahat ng mga kalahok ay nakatayo na sa entablado, tinignan ni Fanli ang mga batang figure sa entablado at sinabing may ngiti, sa tingin ko alam ng lahat ang mga alituntunin ng kompetisyon sa nakaraan, at wala akong pakialam sa inyo. Gaano karaming tao ang lumahok, sa huli kailangan ko lang ng 20 katao upang manatili sa itaas, kung sino ang dapat na matanggal, nasa inyo na ang desisyon, maaari na kayong magsimula. Tungkol sa ganitong uri ng alituntunin, walang nagtaas ng anumang pagtutol dahil ang nakaraang alituntunin ay pareho. Kahit na maraming tao ang nakikilahok sa unang round, ang 20 tao lamang na nanatili sa entablado sa huli ay makakapagpatuloy na lumahok sa pangalawang round. Iyon ay, sa higit sa 60 katao sa entablado, mahigit sa 40 sa kanila ang matanggal sa unang round. Bukod pa rito, kung sino ang dapat na matanggal ay ganap na tinutukoy ng grupo ng mga kalahok sa entablado. Sa isang iglap matapos mahulog ang mga salita ni Fanli, isang alon ng walang kapantay na mabangis na aura ang kumalat sa battle platform. Sa battle platform, ang mga mata ng lahat ay napakamatalas. Upang matanggal, maaari ka lamang pumili na tanggalin ang iba at pangalagaan ang iyong sarili. Isang mabangis na aura ang kumalat mula sa battle stage, at sa sandaling ito, halos lahat sa battle stage ay gumawa ng isang galaw. Ang nakakatakot na mga liwanag ng espada at mga anino ng espada ay magkakaugnay sa mga guhit ng pilak na liwanag, na umuugoy sa battle platform, ang tunog ng malakas na mga sigaw ay umalangaw sa kalangitan, at ang kumikislap na mga figure ay naging mga tanawin na pinagtutuunan ng pansin ng lahat sa mundo. Lumayas ka. Sa tingin ko ang dapat na matanggal ay ikaw. Si Yehan ay nasa battle platform na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nakakita siya ng isang figure na biglang sumugod patungo sa kanya. Ang pag-atake ng taong ito ay matalas, mabilis at walang awa, na parang ang kutsilyong iyon ay puputulan ang ulo ni Yehan. Ding! Pinalabas ni Yehan ang kanyang espada, at sinuklian ang pag-atake. Ang isa sa kanyang mga espada ay hamarang sa liwanag ng sable. Sinamantala ni Yehan ang sitwasyon at sumuntok. Ang binata ay itinapon ni Yehan mula sa battle platform bago pa man siya makasugawan ng pangalawang pagputol. Hoy, kapatid, hindi naman masama ang lakas, pero kung tayo ang magkakaharap, kailangan nating magkaroon ng panalo o pagkatalo. Sa sandaling ito, isang panunuya ang narinig mula sa likuran ni Yehan, at sa parehong oras, isang malaking martilyo ang dumating patungo sa likod ni Yehan. Tungkol sa may-ari ng tunog, alam ni Yehan na si Wu iyon ang hindi tumitingin. Positibo. Pasensya na, mukhang ang iyong ideya na makapasok sa top 10 ay matatapos na dito. Umiikot ang katawan ni Yehan, at bago pa man bumagsak ang nakakatakot na malaking martilyo ni Wu Yang, ang espada ni Yehan ay sumugod na parang isang makamandag na ahas, at ang espada ay sumugod, nag-iiwan ng isang napakatumpak na marka sa palso ni Wu Yang. Isang marka ng espada. Matapos matanggap ang pagsugod na ito ng espada, ang malaking martilyo sa kamay ni Wu Yang ay bumagsak sa battle platform na may malakas na pagsabog, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang pagsugod ng espada ni Yehan kanina ay napakabilis na wala na siyang oras para mag-isip ng pag-iwas. Bababa ka ba ng mag-isa o ibaba kita? Walang pakialam na tinignan ni Yehan si Wu Yang. Nakarinig nito, mapait na ngumiti si Wu Yang, at sinabi, napakagaling mo, huwag mo na akong paalisin, bababa na ako ng mag-isa. Nakita na umalis si Wu Yang sa battle platform, gumalaw ang figure ni Yehan, parang kidlat, sumugod siya patungo sa binatang pinakamalapit sa kanya. Sa battle platform, ang umuugong na tunog ng labanan ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa mundo. Sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga mata ng mundo, ang mga batang figure sa battle platform ay isa-isang nahuhulog sa battle platform at natatanggal. Gayunpaman, sa battle stage na iyon, walang nang-ahas na hamanin sina Yu Wenlai, Mo Feiwo, at Xing Dongliu. Siyempre, walang nang-ahas na hamanin sila na hindi nangangahulog ang hindi nila tatanggalin ang kanilang mga kalaban. Sa oras na ito, sa battle platform, isang madugong labanan ang nakakuha ng atensyon ng maraming tao.
Sa ilalim ng pag-atake ng 4 o 5 disipulo ng pamilyang Lin, ang isa sa mga disipulo ng pamilyang Mo ay sinaksak ng maraming beses, at ang kanyang ulo ay pinugutan sa huli, ang kanyang kamatayan ay kakilakilabot. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Matapos patayin ng mga disipulong iyon ng pamilyang Lin ang disipulo ng pamilyang Mo, inatake nila ang isa pang disipulo ng pamilyang Zing, pinugutan din ang kanyang ulo. Nakita ito, maraming tao ang nagulat, pamilyang Lin, nababaliw na ba kayo? Paano ninyo nagawang atakehin ang pamilyang Mo at ang pamilyang Zing ng ganoon kalupit sa parehong oras? Lin Chaotian, ano ang ibig mong sabihin? Tinignan ni Mo Chanho si Lin Chaotian na may malungkot na ekspresyon, gayon din si Zinggan, inatake din ng pamilyang Lin ang kanyang pamilyang Zing kanina. Kabanata 1324. Nakarinig noon, sa mataas na plataporma, malamig na tumawa si Lin Chaotian at sinabi, wala namang kawili-wili, sinabi rin ni Ginoo Fan Li kanina, ang mga kamao at paa ay walang mata, ang mga espada at tibak ay walang awa, at makatwiran na masaktan ng kaunti. Ikaw. Ang mukha ni Mo Tian ay namumula sa galit, ang pamilyang Lin, ito ay malinaw na sinadya. Sa sandaling ito, sa battle platform, ang mga tao ng pamilyang Lin ay nahati na sa 2 grupo, mga grupo ng 3 o 4, at pinalilibutan ang mga anak ng pamilyang Mo at mga anak ng pamilyang Zing na nag-iisa. Sa ilalim ng kanilang pagkubkob, maraming tao sa mga pamilyang Mo at Zing ang namatay isa-isa. Pamilyang Lin, hinahanap ninyo ang kamatayan. Sa battle platform, ang ekspresyon ni Zing Donglio ay malamig na yelo, at ang kanyang figure ay lumipad patungo sa mga tao ng pamilyang Lin na parang kidlat. Gayunpaman, nang handa ng atakehin ni Zing Donglio ang mga tao ng pamilyang Lin, ang kabilang panig ay hindi nag-abalang makipaglaban, at diretsong lumipad pababa sa battle platform. Ang entablado ay nagpawalang saysay kay Zing Donglio, at ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Ang pamilyang Lin ay hindi pumunta rito para sa kompetisyon ng 10 dinastiya, gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito upang patayin ang mga miyembro ng mga pamilyang Mo at Zing sa isang makatarungang paraan. Sa battle stage, ang mukha ni Zing Donglio ay napakapangit. Matapos patayin ng mga tao ng pamilyang Lin ang ilang miyembro ng kanyang pamilyang Zing, hindi na sila nag-abalang makipaglaban, at diretsong lumipad pababa sa battle stage. Ito ay katumbas ng pagsuko sa pagkakataong makapasok sa pangalawang round. Sa ganitong kalagayan, kahit na gusto ni Zing Donglio na harapin ang mga miyembro ng pamilyang Lin, wala siyang magagawa. Kung iiwan niya ang arena, ito ay katumbas ng pagkatalo sa unang laban. Sa kabilang panig ng battle arena, nakaranas din si Mo Feiwo ng parehong bagay kay Zing Donglio. Siyempre, hindi uupo si Mo Feiwo habang pinapatay ng pamilyang Lin ang mga miyembro ng pamilyang Mo. Gayunpaman, tila nagpasya na ang pamilyang Lin na huwag makipaglaban kay Zing Donglio. Pagbangga kay Mo Feiwo, agad nilang isinuko ang laro. Ano kayang pamilya ang Lin? Natatakot ako na ang grupong ito ng mga lalaki ay hindi nagbalak na makipagkompetensya, ngunit sinadyang pumatay sa pamilyang Mo at sa pamilyang Zing. Hehe, tumakbo lang sila nang makita sina Zing Donglio at Mo Feiwo. Ang galaw ng pamilyang Lin ay sapat na kalupitan. Sa tingin ko ginamit nila ang pagkakataong ito upang patayin ang mga pamilyang Zing at Mo sa isang matuwid na paraan. Kawili-wili, pagpatay sa mga miyembro ng pamilyang Zing at ng pamilyang Mo sa battle platform na ito, kahit na sina Mo Chanho at Zinggan ay nagalit, mapipilitin lamang nilang lunukan ito. Sa mataas na plataporma, parehong sina Mo Chanho at Zinggan ay mukhang napakapangit. Nilinaw ng pamilyang Lin na gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng malupit na suntok sa kanilang mga junior. Parang buto na natigil sa lalamunan, hindi malunok. Si Lin Chaotian ay may panunuya sa kanyang mukha. Ang kanyang pamilyang Lin ay nawasak na at wala na siyang pagkakataong makapasok sa top 3. Pagkatapos, ang iba ay hindi dapat mag-isip tungkol dito. Si Yuan Jianfeng ay mukhang walang pakialam, ang bagay ay walang kinalaman sa kanyang pamilyang Yuan, kaya wala siyang oras upang alagaan ang mga bagay na ito. Sa karamihan ay pinapanood niya lang ang kaguluhan, hindi pa nabanggit, si Yuan Jianfeng ay natutuwa ring makita ang pagkamatay ng pamilyang Mo, ganoong bagay ang mangyayari. Sa battle stage, nakita rin ni Yehan ang eksena na ito, ngunit ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Nahulaan din ni Yehan ang ilan sa mga iniisip ni Lin Chaotian. Kung si Lin Feng ay namatay, walang sinuman mula sa pamilyang Lin ang makakapasok sa top 3. Bukod pa rito, sa ngayon, karamihan sa pangunahing puwersa ng pamilyang Lin ay pinatay na niya sa desyerto. Magiging napakahirap para sa pamilyang Lin na mabuhay sa lungsod ng desyerto sa hinaharap.
Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito upang maghaiganti sa kanilang dating mga kalaban. Tungkol sa kompetisyon, ganap na nilang hindi ito pinansin. Sa lalong madaling panahon, sa gitna ng mga mainit na pag-uusap, nang may 20 tao na lang ang natitira sa battle platform, natapos na ang unang kompetisyon. Sa 60 tao sa simula, mahigit 40 tao ang natanggal. Halos lahat ng mga taong ito ay tinanggal sa entablado na may mga sugat. Siyempre, ang mga taong nakalulungkot na napatay sa kompetisyon ay ang mga anak ng pamilyang Mo at ang mga anak ng pamilyang Zing. Tinitingnan ng 20 batang figure na nakatayo sa battle platform, matapos mahulog ang mainit na pag-uusap, lahat ng mga mata sa parisukat ay ipinukol sa kanila. Sa grupong ito ng mga tao, walang sino man mula sa pamilyang Lin. Karamihan sa kanila ay mula sa pamilyang Mo at sa pamilyang Zing. Siyempre, mayroon ding 3 sa mga casual cultivator na nakapasok sa pangalawang round. Si Yehan, siya ay natural na kasama sa kanila, at wala siyang anumang presyon sa pakikipaglaban sa mga taong ito. Tinignan ni Yehan si Yuwenlai, na nakasuot ng puti at nakatayo na may mga kamay sa likod, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, ang kanyang walang pakialam na mukha ay puno ng likas na kumpiyansa, na parang walang kahirapan sa harap niya na pipigil sa kanya. Inalis ni Yehan ang kanyang mga mata kay Yuwenlai. Sa laban ngayon, gusto niyang manalo ng unang premyo, at kung may pagkakataon siya, papatayin pa niya si Yuwenlai. Anuman, ang buhay at kamatayan sa laban na ito ay normal. 20 tao, karamihan sa kanila ay mula sa pamilyang Mo at sa pamilyang Zing. Umabot sila sa kabuoang 16 na tao, ngunit mayroon ding 3 sa ating mga casual cultivator na nakapasok. Pagkatapos ay 2 sa kanila ay sina Super Chen at Yumeng, ngunit sino ang ibang lalaki? Ang galing niya. Mukha lang. Hindi ko pa nakita sa Damucheng. Maaaring ang ibang mga lungsod ay dumating sa ating Damucheng para makipagkompetensya. Sa ilalim ng mga nakatitig na mata, maraming tao ang napansin din ang kakaibang mukha ni Yehan. Ang iba ay madaling makilala, alinman mula sa pamilyang Mo o sa pamilyang Zing, kasama si Yuwenlai, ang 2 pang mga young master ng mga casual cultivator, ay mayroon ding malaking prestihiyo, ngunit si Yehan ay hindi pamilyar sa lahat. Pagkatapos ng lahat, binago ni Yehan ang kanyang mukha sa sandaling ito, mukhang ordinaryo. Sa sandaling ito, may 20 tao na lang ang natitira sa entablado, tumayo si Fanli at sinabing may ngiti, una sa lahat, binabati kita sa pagpasok sa pangalawang round. Ang susunod na kalaban ay para pa rin sa inyong piliin. 10 tao ang papasok sa ikatlong round at makipagkompetensya para sa top 3. Sa 20 tao sa entablado, 10 na lang ang natitira para sumulong. Nangangahulugan ito na ang paparating na pangalawang laban ay magiging isang-isa sa isang laban, ang mananalo ay susulong, at ang natalo ay matatanggal. Nakarinig noon, sa battle stage, ang 20 taong iyon ay nagkatinginan, at isang matalas na aura ang sumabog mula sa kanila kaagad. Gayunpaman, sina Yehan at ang 3 pinangalanang Chen Chao at Yumeng ang mas kasangkot. Ang mga tao ay naging target ng maraming tao sa digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang 3 sa kanila ay nagmula sa mga casual cultivator, at ito ang pinakamadaling tanggalin sila. Kabanata 1325. Hayop ka, tinarget ka na ng mga ito. Medyo pangit ang ekspresyon ni na Super Chen at Yumeng. Nakapasok na sila sa pangalawang round, at syempre gusto nilang makapasok sa unang round dahil ang top 10 lang sa huling round ang maaalala. Kalmado ang ekspresyon ni Yehan. Hindi niya alintana ang pagiging target ng mga taong ito. Sa kabaligtaran, gusto niya talagang mamatay si Yuwenlai sa laban na ito. Ang battle platform ba na ito ang lugar kung saan ka dapat manatili? Bumaba ka na. Sa oras na ito, sa ilalim ng titig ng lahat, lumabas si Moo na may malamig na mukha, at ang kanyang mahigpit na mga mata ay naglalabas ng mga pagsabog ng kayabangan. Lumapit sa kanya. Hehe. Naghahanap ng madaling kalaban, si Moo ay magaling talaga sa pagpili ng tao. Basta't manalo siya laban sa taong ito, madali siyang makakapasok sa final round. Kung ako, pipili ako ng mas mahina na kalaban bilang kalaban ko. Maraming tao ang palihim na tumawa, si Moo ay maituturing na isang henyo sa Damo City, hindi marami ang mga young master na mas malakas kaysa sa kanya sa Damo City, at sa mga casual cultivator, walang mas malakas kaysa kay Moo. Nakita ito, tinignan ni Yehan si Moo, at sinabi niya na may kalahating ngiti, sigurado ka bang gusto mong paalisin ako? Nakarinig nito, isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Moo, at sinabi niya, parang gusto mong ibagsak kita. Ibagsak ako. Nakarinig ng mga salitang ito, ang ngiti sa mukha ni Yehan ay unti-unting nawala.
Tinignan niya si Mowo at sinabi sa isang malamig na tinig, maganda ang ideya mo, ngunit sa harap ko, natatakot akong wala kang karapatan. Paglabas lang ng mga salitang ito, lahat ng mga mata ay biglang tumingin sa binata na nagsabi ng mga salitang iyon sa battle platform na may pagkamangha. Sa battle stage, nang sabihin ito ni Yehan, isang serye ng mga nagtatakang titig ang tumitig sa kanya. Si Mowo ay walang karapatan. Kung ang mga salitang ito ay sinabi ng mga taong tulad ni Yu Wenlai at Xing Donglio, ang mga taong naruroon ay hindi magugulat. Gayunpaman, tila medyo kakaiba na ang mga salitang ito ay sinabi ni Yehan, isang kakaibang mukha. Bukod pa rito, bagamat nakapasok si Yehan sa pangalawang round, ang kanyang aura ay hindi mukhang malakas. Siyempre, ito ay dahil higit sa lahat hindi pa lubos na inilabas ni Yehan ang kanyang aura, na nagparamdam sa kanya na medyo ordinaryo. Isang makapal na malungkot na tingin ang sumilay sa mukha ni Mowo. Ang mga salita ni Yehan ay parang malakas na sampal sa kanyang mukha. Wala siyang karapatan. Sa lungsod ng disyerto, maliban kina Yu Wenlai at Lin Feng, walang nang ahas na magsabi nito sa kanya. Saan galing ang lalaking ito? Baliw na. Sa ilalim ng battle platform, tinignan ni Feng Wuji si Yehan na may panunuya sa kanyang mukha, kung ako, tiyak na hahayaan kong mamatay ang lalaking ito sa battle platform. Halika, ano kayang tao ang taong walang kakayahang magsabi ng mga ligaw na salita? Magaan na sinabi ni Feng Yunyang, kung wala kang kakayahan, makikita mo ito sa pagtingin, ngunit palagi kong nararamdaman na may mali dito ngayon. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Feng Yunyang ay nahulog sa grupo ng mga gwardya mula sa pamilyang Yuan. Ang mga taong ito ay tiyak na magagaling na manlalaro na sinanay sa madugong pagpatay. Ngayon, wala sa mga direktang inapo ng pamilyang Yuan ang dumating maliban kay Yuan Lai. Sa halip, dumating sila tulad nito isang grupo ng mga tao. Tinignan ni Feng Wuji si Yehan na may isang mapanuyang ngiti, at sinabi, kapatid Yunyang, sa tingin ko wala itong lakas para lampasan si Mowo. Mayabang na lalaki, Mowo, paalisan mo siya. Sa sandaling ito, sa battle stage, ang mga anak ng pamilyang Mo ay tinignan si Yehan na may mga pagsabog ng lamig sa kanilang mga mukha. Ang pagpapababa kay Mo ay katumbas ng pagpapababa sa mga young master ng kanilang pamilyang Mo. Nakarinig nito, madilim na ngumisi si Mo, tinitigan si Yehan at sinabi, ipapaalam ko sa iyo kung anong presyo ang babayaran mo kung magsasabi ka ng maling bagay. Malamig na ngumiti si Ye at sinabi, masasabi ko lang na masyadong maganda ang tingin mo sa sarili mo. Sa pamilyang Mo, maaari kang ituring na isang magaling na henyo, ngunit sa aking kaso, upang maging matapat, hindi ko talaga iniisip ng ganoon. Well, muling ikinagulat ng pahayag na ito ang karamihan. Talaga bang may kakayahan ang lalaking ito? O nagsasalita lang sa papel? Hehe, kawili-wili. Tinignan ni Xing Donglio si Yehan, at isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kahit sina Yu Wenlai at Mo Feiwo ay hindi mapigil ang tumingin kay Yehan ng higit pa sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang mukha ni Mowo ay ganap na naging mas pangit, at isang pag-agos ng galit ang patuloy na sumusunog sa kanyang puso. Nadama niya na ang kanyang dignidad ay dinurog ng mga salita ni Yehan. Gusto mong mamatay. Bigla, sumigaw ng malakas si Mowo, pinalabas ang aura sa paligid niya, sumugod patungo kay Yehan na parang isang tigre na bumababa sa bundok, na may paggalaw ng matalas na espada sa kanyang kamay, isang walang kapantay na anino ng espada ay agad na sumugod patungo kay Yehan. Kabanata 13:26. Labis na pagmamalaki. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, at ang espada ni Mowo ay sumugod, ang kanyang 5 daliri ay tumama sa hawakan ng espada sa isang iglap, at ang espada ni Moni ay parang pilak na liwanag sa kanyang palad. Pagkatapos, isang pagtama ng kidlat ang Samaire sa pag-atake ni Mowo sa isang iglap. Boom! Sa isang iglap matapos masira ni Yehan ang pag-atake ni Mowo, ang nakakatakot na pilak na liwanag ay patuloy na umaatake sa katawan ni Mowo, na nagparamdam sa kanya na parang tinamaan ng malakas, at ang kanyang katawan ay tila nasira. Lumilipad pababa sa battle platform na parang isang patpat na saranggola. Ang eksena na ito ay nangyari sa pagitan ng kidlat at bato. Tinitingnan si Mowo na lumilipad pabaliktad mula sa battle platform sa ilalim ng hampas na iyon, ang mga tao sa parisukat na nakakita nito ay nagulat, at may kaunting pagkagulat sa kanilang mga mata. Si Mowo? Natalo siya ng kakaibang binata na iyon gamit ang isang galaw, at ito ay isang nakapipinsalang pagkatalo na wala siyang lakas para maitaboy. Si Mowo ay natalo nga. Nagkamali ako. Kaya pala ang lalaking ito ay naglakas loob na maging mapagmataas kanina. Mukhang hindi siya nagsasalita ng walang katotohanan.
Sa parisukat, isang pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng maraming tao, at ang kanilang mga mata ay nahulog sa binata na nagtatago ng kanyang espada sa sandaling iyon, at natalo niya si Mowo gamit ang isang espada. Sa mga master, natatakot akong ang mga taong tulad lang ni Yu Wenlai ang makakagawa nito. Natatalo si Mowo gamit ang isang espada. Sa sandaling ito, kahit sina Mo Chanho at ang iba pa sa mataas na plataporma ay tumingin sa kanya sa gilid, malinaw na hindi nila inaasahan ang resulta na ito. Mukhang isang mas malakas na lalaki ang lumitaw din sa casual cultivator. Magaan ang umiti si Xing Donglio, ang kanyang makikitid na mga mata ay tumingin ng malalim kay Ye Han, at isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Yu Wenlai, at agad na naging kalmado ulit ang kanyang mga mata. Natalo lang si Mowo. Kung haharapin niya ako, matatalo ko pa rin siya gamit ang isang espada. Sa ilalim ng battle stage, ang mukha ni Feng Wuji ay medyo hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat, iginiit lang niya na si Ye Han ay tiyak na hindi kalaban ni Mowo. Ang kalaban, ngunit sa huli, si Mowo ay natalo ni Ye Han gamit ang isang espada, at siya ay ganap na walang lakas. Nakarinig nito, magaan lang nang umiti si Feng Yunyang at hindi nagsalita. Kahit na natalo ni Ye Han si Mowo gamit ang isang espada, ito ay kamanghang-manghang, ngunit siya ay galing sa imperial na lungsod at nakakita ng maraming makapangyarihang henyo. Ang mga taong iyon ay hindi galing sa lungsod ng desyerto. Ang henyo sa maliliit na lugar ay maihahambing. Sa sandaling ito, sa tabi ni Mo Feiwo, binigyan ni Mo Fei si Ye Han ng kakaibang tingin, o masasabi na ito ay ang espada sa kamay ni Ye Han, dahil alam niya ang espadang iyon, kaya hindi napansin ni Mo Fei ang espada sa kamay ni Ye Han sa una. Ngunit sa sandaling natalo ni Ye Han si Mowo, nakilala ni Fei ang espada sa kamay ni Ye Han. Ang espadang ito ay dinala mula sa Mo Family Military Workshop at ibinigay mismo kay Ye Han. Ate Feiwo, nararamdaman ko, ang lalaking ito ay si Ye Han. Bulong ni Mo Fei sa tenga ni Mo Feiwo. Nakarinig nito, natigilan si Mo Feiwo. Ang taong nasa harap niya ay may ganap na magkaibang mukha kay Ye Han, ngunit ang hanggang balikat na maikling buhok ay medyo kahawig ni Ye Han. Sigurado ka ba? Kumunat ang noo ni Mo Feiwo at tinignan si Mo Fei. Sa ilang kadahilanan, naramdaman din niya ito sa kanyang puso. Maaaring umiling siya, marahil si Ye Han ay namatay sa desyerto, marahil ang espadang ito ay nakuha ng isang tao. Sa ilalim ng battle platform, si Mowo ay inalalayan upang makatayo. Tinignan niya si Ye Han na tumitingin sa kanya mula sa battle platform na may malungkot na mukha, hindi ko tinatanggap. Kung may kakayahan ka, ikaw at ako ay maglalaban. Nakarinig nito, sinabi ni Ye Han na may ngiti, bakit mo tinatanggihan? Sa harap ko, hindi mo man lang mahuhuli ang aking espada. Isang mahina na tao, may mukha ka pa ring tumanggi. Ang mukha ng pamilyang Mo, natatakot akong nawala mo na lahat. Nakarinig nito, nanigas ang ekspresyon ni Mowo, at tinitigan niya si Ye Han sa battle stage na may pagkamuhi. Mowo, kung natalo ka, natalo ka. Ang aking pamilyang Mo ay hindi ang uri ng taong hindi kayang tanggapin ang pagkatalo. Sa mataas na plataporma, ang mga mata ni Mo Chanho ay nahulog kay Ye Han, at tinignan niya ito ng kalmado. Nakaharap sa titig ni Mo Chanho, ang ekspresyon ni Ye Han ay kalmado rin. Magaan lang niyang tinignan si Mo Chanho, pagkatapos ay binawi ang kanyang titig. Nakita ito, hindi na nagsalita si Mo Chanho, ang kalaban ay may lakas na talunin si Mowo, basta't hindi niya ito pinatay, hindi magtatampo si Mo Chanho. Gayunpaman, natalo ni Ye Han si Mowo gamit ang isang espada, na nangangahulugang nakapasok na siya sa ikatlong laban at naging isa sa top 10 na manlalaro. Sa isang iglap, sa battle stage, ang natitirang 19 na kalahok ay malamig na nagkatinginan. Sinuri ng mga mata ni Yu Wenlai si Mo Feiwo, at pagkatapos ay mahinang ngumiti at naglakad patungo kay Super Chen. Ang labanan sa pagitan niya at ni Mo Feiwo ay sa huli, hindi ngayon. Nakita ito, umalis si Ye Han at naglakad patungo sa gilid ng arena. Nabigo si Mowo na hamanin siya. Nakapasok na siya sa huling round. Ang kasalukuyang laban sa arena ay walang kinalaman sa kanya. Pumili rin si Mo Feiwo ng kalaban, isang binata mula sa pamilyang Xing, at si Xing Donglio ay pumili kay Yu Meng, isang maluwag na cultivator. Ang natitirang mga pamilya Mo at Xing ay natural na nagkaharap. Sa susunod na sandali, sa battle platform, may isa pang umuugong na pagbagsak na nagdulot sa karamihan na tumitig sa kanila. Bababa ka ba ng mag-isa o ibaba kita? Sa oras na ito, tapat kay Super Chen, magaan na sinabi ni Yu Wenlai, bagaman walang bakas ng malakas na aura na nagmumula sa kanyang katawan, nagparamdam ito sa mukha ni Super Chen na napakapangit, at ang lahat sa lungsod ng disyerto ay hindi alam si Yu Wenlai.
Napakagaling. Kabanata 1327. Inaamin ko ang pagkatalo. Mapait na ngumiti si Super Chen. Kahit na ayaw niyang aminin ang pagkatalo, hindi niya mababago ang wakas ng makaharap niya si Yu Wenlai. Si Chen Chaoren ay kusang nag-amin ng pagkatalo, at si Yu Wenlai ay automatikong sumulong. Si Chen Chao ay sumuko, ngunit ito ay isang napaka-anormal na bagay din. Kung si Yu Wenlai ay umibig sa kanya, maaari lamang siyang ituring na malas. Si Chen Chao at Yu Meng ay malamang na matatalo sa round na ito. Mukhang sa ating mga batang casual cultivator, ang lalaki lang na natalo si Mo Wu gamit ang isang espada ang makakapasok sa top 10. Hehe, hindi naman masama. Kahit papaano ang ilan sa ating mga batang casual cultivator ay nakapasok sa top 10. Sa gitna ng mga mainit na pag-uusap, matapos automatikong ma-promote si Yu Wenlai, naglakad siya patungo sa pwesto ni Ye Han, na may ngiti sa kanyang mukha, na nagparamdam sa mga tao na napakataos-puso. Gayunpaman, matapos makita ang mga paraan ni Yu Wenlai, alam ni Ye Han na ang lalaking ito ay isang ngumingiting tigre, at kapag hindi ka nag-iingat, maaari niyang bigyan ka ng nakamamatay na suntok. Hindi ko alam ang pangalan ng iyong kapatid. Bakit hindi ko pa kayo nakita sa lungsod ng disyerto dati? Ngumiti si Yu Wenlai kay Ye Han at tumayo sa tabi niya. Ang dalawa ay sabay na tumingin sa battle stage na parang matatandang kaibigan sa loob ng maraming taon na paligsahan. Nakarinig nito, tumawa si Ye Han kay Yu Wenlai at sinabi, "Pamilyar ba ako sa iyo? Bakit ko sasabihin sa iyo? Dahil ba ikaw si Yu Wenlai?" Nakarinig ng biglang mga salita ni Ye Han, isang pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Yu Wenlai. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang mga salita ni Ye Han ay magiging matigas, na nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Siyempre hindi. Mahinang ngumiti si Yu Wenlai, "Medyo mausisa lang ako kay Xiongtai, ngunit hindi mahalaga kung hindi mo sasabihin sa akin dahil walang maaalala sa pangalan ng natalo. Kaya, iniisip mo bang si Yu Wenlai na wala akong tsansa sa top 3 ngayon?" Tumawa si Ye Han. "Kapatid, gusto mo bang subukan?" May ngiti pa rin sa mukha si Yu Wenlai, na hindi nagparamdam sa mga tao ng pagkasuklam. Medyo hinangaan ni Ye Han ang lalaking ito dahil sa kanyang mga kasanayan sa paglilinang ng sarili. Sinabi ni Ye Han, "Gusto ko talagang subukan at tingnan kung ang pinakamakapangyarihang Young Master sa Damo City ay talagang kasing lakas ng sinasabi ng lahat. O basura lang ang katanyagan. Makikita mo." Magaan na ngumiti si Yu Wenlai. Tumawa si Ye Han, at agad na tumigil ang dalawa sa pagsasalita. Gaano kalakas si Yu Wenlai, ganap na nararamdaman ni Ye Han ang kanyang lakas mula sa kabilang panig, ang estado ng pangalawang bulaklak, at hindi pa matagal mula nang makapasok siya sa estado ng pangalawang bulaklak. Gamit ang ganitong lakas, si Yu Wenlai ay talagang ang number 1 Young Master sa lungsod ng disyerto. Ngunit sa kaso ni Ye Han, si Yu Wenlai ay malayo pa rin. Tungkol kay Mo Feiwo, nasa tuktok siya ng One Flower Realm. Kung lalaban siya kay Yu Wenlai, natatakot akong wala ng tsansa si Mo Feiwo na manalo, ngunit sa mga tuntunin ng talento, si Mo Feiwo ay walang alinlangang mas malakas kaysa kay Yu Wenlai, na nasa kanyang 20s na ngayon. Ang kaharian ng mga bulaklak, at si Mo Feiwo ay nasa tuktok na ng kaharian ng mga bulaklak sa edad na 18. Ang natitirang si Xing Donglio ay nasa kaharian din ng isang bulaklak, at ang kanyang lakas ay pangalawa lang kina Yu Wenlai at Mo Feiwo. Upang maging matapat, kung ihahambing sa 3 taong ito, si Lin Feng noon ay isang ganap na pang-ibabang karakter. Sa arena, madali na natalo nina Mo Feiwo at Xing Donglio ang kanilang mga kalaban, at pareho silang tumayo sa gilid ng arena. Sa oras na ito, ang nakakagulat ay biglang lumapit si Mo Feiwo kay Ye Han at tumayo sa kanan ni Ye Han. Sa kaliwa ni Ye Han ay si Yu Wenlai. Naramdaman ito, kumunat ang noo ni Yu Wenlai. Ang paraan ng pagkakatayo ng tatlo ay tila nakasentro kay Ye Han, parang mga bituin na may hawak na buwan. "Hehe, maliit na kapatid ng pamilyang Mo, binabati kita sa pagpasok sa 3 round. Sa oras na iyon, dapat may mananalo sa pagitan nating dalawa." Tinignan ni Yu Wenlai si Mo Feiwo at bahagyang ngumiti. Hihintayin kita Yu Wenlai sa 3 round." Mahinang umungol si Mo Feiwo. Nakarinig nito, mahinang ngumiti si Yu Wenlai at naglakad sa kabilang panig. Matapos umalis si Yu Wenlai, inihilig ni Mo Feiwo ang kanyang ulo at tinignan si Ye Han na may kakaibang mukha, tinitignan lang siya nang hindi nagsasalita. "Bakit mo ako tinitignan?" Tinignan ni Ye Han si Mo Feiwo, at isang pag-iisip ang sumilay sa kanyang isipan, nakilala ba siya ng babaeng ito? "Tinitingnan ko kung mayroong anumang nasa iyong mukha."
Habang nagsasalita, umikot si Mo Feiwo kay Yehan na may mga maliliit na kamay sa likod niya, at biglang kinuha ang espada mula sa kamay ni Yehan, ginawa ng Jabong Fang, saan mo ito nakuha? Nakarinig nito, naisip lang ni Yehan ang insidenteng ito sa sandaling ito. Maaaring ang espadang ito ay dinala mula sa military workshop ng pamilyang Mo at ibinigay sa kanya sa simula. Agad na hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at sinabing may ngiti, isang kaibigan ang nagbigay nito sa akin. Nakarinig nito, isang saya ang sumilay sa mukha ni Mo Feiwo, ngunit matapos makita na umiling si Yehan sa kanya, tumango rin si Mo Feiwo nang hindi malinaw. Ibinalik ang espadang Mo ni kay Yehan, nagpout, sinabi niya sa isang mahina na tinig, akala ko namatay ka sa desyerto sa ilalim ng paghabol ng pamilyang Lin, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ka rito para lumahok sa digmaan ng 10 dinastiya nang hindi man lang nagpapalam sa iba. Ngumiti si Yehan at sinabi, tadhana ko lang ito, hindi ko kailangang ipaalam sa iyo dahil magkikita pa rin tayo sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, habang sina Yehan at Mo Feiwo ay nag-uusap at tumatawa sa battle platform, at sa ilalim ng battle platform, isang titig ay naging parang makamandag na ahas na tumititig kay Yehan. Nakita sina Yehan at Mo Feiwo na nag-uusap at tumatawa sa battle stage. Sa sandaling ito, tinitigan ni Feng Wuji si Yehan na parang isang makamandag na ahas, at ang paninibugho sa kanyang mga mata ay tila naging matalas na parang kutsilyo, nais niyang sirain si Yehan sa pira-piraso. Kabanata 1328. Dahil, noong si Mo Feiwo ay kasama niya, hindi niya kailanman binigyan siya ng magandang mukha, ngunit ngayon, kay Yehan, ang ngiti sa kanyang mukha ay higit pa kaysa noong siya ay kasintahan niya, na nagparamdam sa kanya ng pagiging mapag-angkin. Paano kaya ito matitiis ni Feng Wuji? Hayop na hayop, kailangan ko siyang patayin, kailangan ko. Nabaluktot ang ekspresyon ni Feng Wuji, at ang kanyang nakakuyong na kamao ay naglikha ng isang tunog ng pag-crack. Gamit ang hitsurang iyon, parang gusto niyang umakyat at patayin si Yehan ngayon din. Nakita ito, magaan na sinabi ni Feng Yunyang, Wuji, ang babaeng ito ay parang wala masyadong damdamin para sa iyo, natatakot akong mahihirapan kang sakupin ang kanyang puso, ngunit babae lang siya, bakit ka magagalit ng ganoon, kapag umalis siya sa lungsod ng disyerto, nasa iyo na ang desisyon kung ano ang gusto mo. Nakarinig nito, isang masamang ngiti ang sumilay sa nabaluktot na mukha ni Feng Wuji, at sinabi niya, kapatid Yunyang, tama ka, kapag umalis ako sa lungsod ng disyerto, kahit na siya ay isang iceberg, gagawin ko siyang isang malandi. Asawa, talagang naisip ng pamilyang Mo na pakakasalan ko ang babaeng ito, kung hindi dahil sa kanyang kagandahan at sa taunang dibidendo mula sa military workshop ng pamilyang Mo, talagang naisip nila na ang aking pamilyang Feng ay magkakagusto sa isang maliit na pamilyang Mo. Sinabi ni Feng Yunyang, Wuji, mabuti na lang at naiisip mo ito. Ang isang babae mula sa isang maliit na pamilya sa lungsod ng disyerto ay hindi karapat-dapat sa iyong tunay na damdamin para sa kanya. Kapag pumunta ka na sa imperial na lungsod, maraming babae na mas maganda kaysa sa kanya. Sa digmaan, sa sandaling ito, ang pangalawang round ng kompetisyon ay natapos na. 20 tao, may 10 tao pa rin ang nakatayo sa battle platform ngayon, 4 mula sa pamilyang Mo, 4 mula sa pamilyang Zing, kasama sina Yu Wenlai at Yehan, 10 tao sa kabuuan. Sa ilalim ni Mowo ay sumilay ang isang malakas na pagkadismaya. Orihinal na, gamit ang kanyang lakas, tiyak na makakapasok siya sa top 10, ngunit dahil kay Yehan, napalampas niya ang top 10 list. Sa sandaling ito, ang 10 tao lang sa battle platform ang maaalala ng Damo City. Sa mataas na plataporma, ang titig ni Lin Chaotian ay napakamalungkot, dahil wala sa 10 tao ang galing sa kanyang pamilyang Lin, at lahat ng ito ay dahil sa pagkamatay ni Lin Feng. May upuan siya sa pamilyang Lin. Nakita na ang top 10 ng mga tao ay nagpasya ng lumabas, tumayo si Fanli at sinabing may ngiti. Binabati kita, nakapasok na kayo sa huling kompetisyon. Kung makukuha ninyo ang top 3 ng mga tao sa huli, makakapunta kayo sa imperial na lungsod upang lumahok sa labanan ng 10 dinastiya. Sa pangalawang round ng kompetisyon, ang mga alituntunin ng huling laban ay napakasimple, ang mananalo na may 9 na sunod-sunod na panalo ang mananalo ng unang pwesto, ang may 8 sunod-sunod na panalo ang magiging pangalawang pwesto, at ang may 7 sunod-sunod na panalo ang magiging ikatlong pwesto. 9 na sunod-sunod na panalo, iyon ay, sa 10 tao, ang isa sa kanila ay dapat makipaglaban sa 9 na iba pang tao. Ang taong hindi natatalo ay mananalo ng unang pwesto, ang taong natalo ng isang beses ay makakakuha ng pangalawang pwesto, at ang taong natalo ng 2 beses ay makakakuha ng ikatlong pwesto.
Ang ibang mga ranggo ay hindi na mahalaga dahil ang bawat lungsod sa labanan ng 10 dinastiya ay tumatanggap lamang ng top 3 na mga manlalaro. Sa mataas na plataporma, sina Yuan Jianfeng, Mo Chanho, Xing Chen at ang iba pa ay lahat ay tumayo. Ang huling laban na ito ay nararapat sa kanilang atensyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Xinggan na may ngiti, "Kapatid mo, sa tingin ko para makatipid ng oras, bakit hindi kayo umatras ng aking pamilya maliban kay Pamangkin Feiwo at sa aking anak na si Dong Liu?" Anuman, ang top 3 sa huli ay malilikha lamang sa kanila, at ang iba pang mga pamalit ay hindi kailangan. Nakarinig nito, tinignan ni Mo Chanho si Xinggan, at sinabing may ngiti, dahil may ganitong intensyon si kapatid Xing, syempre wala akong pagtutol, mas maaga ang desisyon sa top 3 ng mga kandidato, mas maaga ang pagtatapos. Nakarinig ng usapan ni na Mo Chanho at Xing Chen sa mataas na plataporma, isang pagkamangha ang sumilay sa mga mata ng mga tao sa parisukat, ngunit totoo ito, at ang mga kandidato para sa top 3 na laban ay halos napagpasyahan na ngayon. Hindi, malilikha lamang ito kina Yu Wenlai, Mo Feiwo, at Xing Donglio, at ang iba ay mga pamalit lang. Bukod pa rito, ang tunay na intensyon ng mga young master ng pamilyang Mo at ng pamilyang Xing ay upang protektahan sina Mo Feiwo at Xing Donglio mula sa ligtas na pagsulong, at upang pigilan sina Mo Feiwo at Xing Donglio mula sa pagkubkob. Ang gawain ng mga taong ito ay natapos na. Bukod pa rito, ang pagpasok sa top 10, ang mga taong ito ay maituturing na umusbong sa lungsod ng disyerto. Agad, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga tao mula sa lahat ng direksyon sa parisukat, sa battle platform, maliban kina Mo Feiwo at Xing Donglio, ang mga anak ng pamilyang Mo at Xing ay isa-isang lumipad pababa sa battle platform. Sa loob ng ilang segundo, sina Yu Wenlai, Mo Feiwo, Xing Donglio, at Ye Han na lang ang natitira sa buong digmaan. Nakita ito, medyo nagulat ang mga tao sa parisukat na si Ye Han ay pipili na manatili. Gusto niya bang makipagkompetensya para sa top 3? Sa battle stage, pareho sina Yu Wenlai at Xing Donglio ay tumingin kay Ye Han na nakatayo na may mga kamay sa likod, nakita lang nila na ang mga sulok ng bibig ni Yu Wenlai ay bahagyang tumaas, na nagpapakita ng isang mahinang panunuya. Mukhang ang lalaking ito ay hindi madaling susuko pagkatapos makapasok sa huling antas. Ang taong ito ay kayang talunin si Mo Wu gamit ang isang espada, kaya mayroon siyang lakas. Ngayon na nakapasok na siya sa final stage, kung ako, hindi ako madaling susuko. Kahit na matalo ako, kailangan kong subukan ito sa aking sarili. Tinitingnan si Ye Han sa battle stage, maraming tao ang nag-isip ng ganito. Ang taong hindi marunong mabuhay o mamatay, iniisip na kung matatalo niya si Mo Wu, makikipagkompetensya siya para sa top 3. Sa ilalim ng battle stage, tinignan ni Feng Wuji si Ye Han at malamig na ngumiti. Hehe, mukhang gusto ring makipagkompetensya ng taong ito para sa top 3. Magaan na ngumiti si Yuan Jianfeng sa mataas na plataporma. Nakarinig nito, sinabi ni Xinggan na may ngiti, wala namang mali doon, ngunit bagaman natalo niya ang pamilyang Mo at si Mo Wu gamit ang isang espada, hindi ganoon kadali ang makipagkompetensya para sa top 3. Depende kung ang taong ito ay may ganoong lakas. Natural lang iyon. Kung wala kang lakas, matatapos ka lang na may pagkamuhi sa huli, tulad ng ilang mga taong napakalaki ng ulo, matatapos lang sila na hindi kilala sa listahan sa huli. Magaan na tinignan ni Mo Chanho si Lin Chaotian. Ang panunuya ay nagparamdam sa orihinal na malungkot na mukha ni Lin Chaotian na sumilay ng isang nakakatakot na pagkapuot, at agad siyang naglabas ng isang mabigat na malamig na ungol. Sa oras na ito, nakita kong tinignan ni Fan Li ang battle stage, at pagkatapos ay tinignan niya si Ye Han at ngumiti, sigurado ka bang gusto mong manatili at magpatuloy? Alam mo, walang magpapakita ng awa sa labanan para sa top 3. Ang tatlong pwestong ito, maaaring mamatay ka sa battle platform na ito. Kabanata 1329. Nakarinig nito, tinignan ni Ye Han si Fan Li at kalmadong sinabi, bilang referee, pinayuhan mo akong huminto. Hindi ko alam kung bakit. Nakarinig ng mga salita ni Ye Han, ang ngumingiting mukha ni Fan Li ay nanigas, at pagkatapos ay malamig siyang umungol, hindi ko alam kung paano ka papurihan, dahil ipinipilit mong hanapin ang kamatayan, kung gayon ay pasasayahin kita. Magsimula na tayo. Ang mga alituntunin ay nananatiling pareho. Isa. Nakarinig ng mga salitang ito, sa isang iglap, ang figure ni Ye Han ay nilock ni Yu Wenlai sa battle platform. Sa battle stage, nang sabihin ni Fan Li ito, ang mga mata ni Yu Wenlai ay tumitig kay Ye Han, at may mahinang panunuya sa sulok ng kanyang bibig. Hindi niya alintana ang pag-alis kay Mo Feiwo bago niya harapin si Mo Feiwo. Ang mayabang na lalaking ito ay unang naayos.
Sa paligid ng parisukat, ang mga matang iyon ay nakatitig din sa apat na figure sa battle platform. Gusto ni Yehan na makipagkompetensya para sa top 3. Bagaman maraming tao ang hindi umaasa sa kanya, ngunit gamit ang gayong tapang, naaalala siya ng mga tao sa Damokeng. Pagkatapos ng lahat sa mga batang casual cultivator sa Damo City, walang nang ahas na harapin sina Yu Wenlai, Mo Feiwo, at Xing Donglio, ngunit si Yehan ang una. Nakita si Yu Wenlai na naglalakad patungo sa kanya, isang mahinang panunuya ang sumili din sa mukha ni Yehan. Si Yu Wenlai ay lumapit upang hamanin siya na siyang kanyang hiniling. Gusto mong makapasok sa listahan, ngunit natatakot akong hindi ko magagawang matupad ang iyong nais. Walang pakialam ang hitsura ni Yu Wenlai, at sa bawat paghakbang niya patungo kay Yehan, lalong lumalakas ang kanyang aura. Isang nakakatakot na aura ang binalot kay Yehan. Talaga, sinabi ni Yehan nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon, Ye Wenli, bago ako lumitaw, ikaw ay itinuturing na number 1 young master sa Damo City, ngunit iyon ay nasa nakaraan na. Nakarinig nito, tumawa si Yu Wenlai at sinabi, ang ibig mong sabihin, ngayon na lumitaw ka na, dapat na akong magbitiw, tama ba? Tinignan ni Yehan si Yu Wenlai at kalmadong sinabi, maaari mong isipin iyon, ngunit hindi ko kailangan ang iyong pagbibitiw. Hindi naman mahirap talunin ka. Nakarinig ng mga salitang ito, may mga pagsabog ng magaan na tawanan kaagad sa itaas ng parisukat. Medyo baliw na ba ang lalaking ito? Iyon si Yu Wenlai. Medyo mayabang nga ito, ngunit kung kaya niya talagang gawin iyon, magiging kapana-panabik ang paligsahang ito. Sa mataas na plataporma, ang mga mata ni Fan Li ay puno ng panunuya, at kahit sina Yu and Janfeng, Xing Chen at ang iba pa ay may mga panunuya sa kanilang mga mukha. Hindi ba mahirap talunin si Yu Wenlai? Natatakot akong kahit ang maliit na babae ng pamilyang mo ay hindi manggahas na sabihin ito. Hehe, upang maging matapat, hindi ko pa nakikita si Ye Wenli sa Damo City dati. Galit na ngumiti si Ye Wenli, at isang malungkot na tingin ang unti-unting umakyat sa kanyang mukha. Ang balak na pumatay ay sabay ding namukadkad sa kanyang katawan. Pagkatapos, nakita mo na ngayon. Kalmadong sinabi ni Yehan. Sa paligid ng battle arena, ang mga mata ay tumingin sa dalawang binata na nakatayo sa battle arena, at may pag-asang sumilay sa kalaliman ng kanilang mga mata. Ang mga salita ni Yehan ay napakalakas na nagparamdam sa kanila na may ilusyon na ang binatang ito, marahil, ay talagang nakakagulat. Ang mga mata ni Yu Wenlai ay lalong lumalamig, ang balak na pumatay ay parang madilim na ulap, at ang kanyang kanang kamay ay dahan-daang tumama sa hawakan ng espada. Tungkol kay Yehan, hindi na siya handa na panatilihin siyang buhay sa mundong ito. Teka! Gayunpaman, nang handa nang bunutin ni Yu Wenlai ang kanyang espada, dahan-daang lumabas si Mo Feiwo sa battle platform, tinitignan si Yu Wenlai gamit ang kanyang malamig na mga mata, at sinabi, Yu Wenlai, mukhang mali ang napili mong kalaban, gusto mong hamanin siya, talunin mo muna ako at saka mo sabihin. Nakarinig nito, lumingon si Yu Wenlai sa kanya, malamig na ngumiti, at sinabi, maliit na kapatid ng pamilyang mo, alisin mo muna siya, at magkakaroon tayo ng labanan. Sinabi ko na, kung gusto mo siyang hamanin, kailangan mo munang talunin ako, maliban kung ikaw, Yu Wenlai, ay hindi nang ahas na makipaglaban sa akin. Hindi nagpatalo si Mo Feiwo, ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng diwa ng pakikipaglaban. Lumilipad, nagkakagulo. Kumunat ang noo ni Mo Chanho sa mataas na plataporma. Ang kanyang ideya ay napakasimple. Hayaan mo nang maglaban sina Yu Wenlai at Yehan. Kung si Yehan ay talagang magaling, marahil ay mauubos niya ang lakas ni Yu Wenlai. Sa oras na iyon, magiging mas madali para kay Mo Feiwo na harapin si Yu Wenlai. Maliit na kapatid ng pamilyang mo, kung ipinipilit mo ito, gagawin ko ang gusto mo, ngunit mas mabuting tiisin mo ang presyo. Malamig na umungol si Yu Wenlai, pagkatapos ay tinignan si Ye Hanhan at ngumiti, hahayaan muna kitang mabuhay ng ilang minuto pa, huwag kang mag-alala, ako, Yu Wenlai, ang magpapasya sa iyong buhay. Habang nagsasalita, ang nakakatakot na balak na pumatay na inilabas mula sa katawan ni Yu Wenlai ay inilipat na sa katawan ni Mo Feiwo. Nakita ito, lumiit ang mga mata ni Yehan, humakbang siya at tumayo sa tabi ni Mo Feiwo, at sinabi, Feiwo, hindi ko kailangan ang iyong tulong, ang lalaking ito ay mas magaling nga sa iyo. Isang matatag na tingin ang sumilay sa mga mata ni Mo Feiwo, at sinabi niya, huwag kang mag-alala, wala akong pagkakataong tulungan ka noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, kung ang lalaking ito ay gustong saktan ka, hahayaan ko muna siyang magbayad ng presyo. Pagkatapos ay magiging mas madali para sa iyo na labanan siya ng sobra.
Nakarinig nito, ang mga mata ni Yehan ay napuno ng emosyon. Matapos makarating sa bagong mundong ito, ang maliit na babaeng ito lang sa harap niya ang taos-pusong tumuring sa kanya. Hehe, dahil ang dalawa sa kanila ay naging magkaribal, ang natitira na lang ay ikaw at ako. Kabanata 1330. Sa oras na ito, nang sina Yu Wenlai at Mo Feiwo ay magkaharap, si Xingdong Liu ay naglakad patungo kay Yehan. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalas, parang kutsilyo. Ang sandata ni Xingdong Liu ay isang mahabang kutsilyo. May isang makapangyarihang mapagmataas na aura na umaatake kay Yehan. Siyempre, lumingon si Yehan para tingnan si Xingdong Liu, at sinabi, sa kasalukuyan, 3 panalo lang ng sunod-sunod ang makakapanalo ng kampyonato. Magkakaroon din tayo ng laban sa iyo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ano sa tingin mo ang iyong tsansa na manalo laban sa akin? Hinugot ni Xingdong Liu ang isang mahabang kutsilyo, ang talim ay napakamatalas, at ang matalas na gilid ay parang manipis na dahon na madaling makapuputol sa katawan ng kalaban. Sa tingin ko may 100% na tsansa akong manalo laban sa iyo. Sinabi ni Yehan nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon. Nakarinig nito, isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xingdong Liu, at sinabi niya, mayabang na lalaki, kung gayon ay subukan mong kunin muna ang aking kutsilyo. Tawa. Bigla, sa battle platform sa harap ni Yehan, si Xingdong Liu ay humiwas sa katawan ni Yehan gamit ang isang kutsilyo. Ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ay biglang lumitaw sa hangin, parang gasuklay na buwan sa itaas ng kalangitan sa gabi. Ang kutsilyo ay mabilis at mabangis, ang mga layer ng liwanag ng espada, parang mga alon, ay nagkalat sa nakapalibot na hangin. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Yehan, ang kanyang mga paa ay magaan na humakbang sa battle platform, ang kanyang buong katawan ay parang simoy ng hangin, at mabilis siyang umatras, kaya ang kutsilyo ni Xingdong Liu ay hindi man lang nahawakan ang damit ni Yehan. Hindi mo ba iniisip na huli na kung gusto mong tumakas ngayon? Natalo si Xingdong Liu. Tinitingnan si Yehan na mabilis na umatras, malamig siyang umungol, at ang kanyang napaka-nakakatakot na mga kasanayan sa katawan ay inilagay sa hangin. Sa gitna ng hangin sa harap ni Han, ang figure ni Xingdong Liu ay mailap parang buwan sa salamin, makikita ngunit hindi mahahawakan. Tawa. Isang bagong round ng liwanag ng sable ang namukadkad, pamunit sa kawalan, at malakas na humiwas sa harap ni Yehan. Ang talim ay nakaturo, na parang ang lahat sa tuwid na linyang iyon ay mapapawi ng talim na ito. Binunot ni Yehan ang kanyang espada, kasing bilis ng kidlat, at nang maampas ang isang espada, ang umaalon na liwanag ng espada ay sumabog na may nakakatakot na aura ng kendo sa isang iglap. Sa battle arena, binunot ni Yehan ang kanyang espada, at gamit ang napakabilis na paghampas ng espada, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay tumusok sa kanyang mukha, na naglalabas ng isang nakakatakot na aura ng kendo. Ang sandali matapos ang paghampas ng espada ni Han, ang liwanag ng talim ay napunit. Sa kabilang panig, sina Yu Wenlai at Mo Feiwo, na nakatayo na magkaharap sa sandaling ito, ay gumawa din ng isang galaw. Ang kanilang mga katawan ay parang kulog, at ang kanilang bilis ay napakabilis na hindi masundan ng mga mata ng mga tao. Ang mabangis na liwanag ng espada ay kumalat mula sa layer hanggang layer, parang matatalim na espada na tumutusok sa hangin sa gitna ng hangin. Inihilig ni Yehan ang kanyang ulo para sulyapan ang labanan ni Mo Feiwo at Yu Wenlai, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nahulog ulit kay Xingdong Liu. Dahan-dahang tumaas si Mo Nijan, nakaturo sa langit, at sa isang iglap, isang nakakagulat na aura ang kumalat sa kalangitan, kumalat. Naramdaman ito, malamig na umungol si Xingdong Liu, at ang nakakatakot na mahabang kutsilyo ay lumapit kay Yehan, na nagiging isang nakakagulat na puting liwanag, at mabilis na humiwa pababa, na makikita ng banayad. Sa ilalim ng puwersa, ang hangin ay tila pinutol ng isang bakas, at isang puwersa ng pagpunit ay sumugod patungo sa pwesto ni Yehan. Chang Liu Knife Technique. Ang figure ni Xingdong Liu ay sumugod sa hangin, at ang tunog ng pagsigaw ay biglang umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Ang umuugong na tunog ng pagsigaw ay nagdagdag ng isang ugnayan ng walang katapusang momentum sa kanyang kutsilyo, na nagparamdam sa kanya na parang emperador sa kutsilyo. Wala nang papatay. Ano kayang matalas na teknik ng espada? Narinig ko na ang teknik ng espadang Chang Liu ay ang pinakamakapangyarihang martial art ng pamilyang Xing. Nakita si Xingdong Liu na sumugod sa hangin at pinatay si Yehan gamit ang isang hampas, lumiwanag ang mga mata ng maraming tao. Gayunpaman, nakaharap sa sable ni Xingdong Liu, ang ekspresyon ni Yehan ay hindi nagbago.
Ang teknik ng Sable ng kalaban ay malakas, at sa harap niya, ito ay parang isang grupo ng mga master na gumagamit ng palakol, at imposibleng makabuo ng isang klima. Tawa. Isang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ang bumagsak mula sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Yehan, at ang liwanag ng kutsilyo na palm unit ay tila pinaghihiwalay ang katawan ni Yehan at ang battle platform gamit ang isang kutsilyo. Ang momentum ay nakakatakot. Talunin mo ako. Sa gitna ng hangin, kasunod ng bigla ang paghiwa ng kutsilyo, ang nakakatakot na sigaw ni Xing Donglio ay parang kulog, at ang mga layer ng di nakikitang presyon ay tumama sa katawan ni Yehan. Xing Donglio, dahil lang sa wala kang karapatang hayaan akong mabaygo. Ang ekspresyon ni Yehan ay unti-unting naging walang pakialam. Tinignan niya ang nakakatakot na liwanag ng espada ni Xing Donglio sa hangin, at si Moni's sword ay nanginginig sa kanyang kamay, at inihampas ito patungo sa hangin. Agad, ang walang katapusang liwanag ng espada ay sumabog sa isang iglap. Sa sandaling ito ay parang isang baha na pumutok sa isang pampang. Ang walang katapusang puwersa ay palm unit sa kawalan, nakaharap sa kutsilyo ni Xing Donglio at sumabog palayo. Boom! Sa isang iglap, ang nakakatakot na banggaan ng liwanag ng espada at ng liwanag ng espada, ang umuugong na tunog ng banggaan ay umalangaw sa kawalan sa itaas ng battle platform, at isang alon ng walang awang puwersa ay kumalat din sa kalangitan at lupa. Gayunpaman, sa sandaling sirain ni Jiang Wang si Dao Guang, ang castration ay nanatiling hindi nabawasan, mabangis at walang kapantay, at sa wakas ay malakas na tumama sa katawan ni Xing Donglio. Sa gitna ng hangin, si Xing Donglio ay tinamaan ng husto, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, siya ay napakaputla, ang kanyang katawan ay direktang nahulog patungo sa battle platform, ang mga pag-agos ng dugo ay hindi mapigilan, at ligaw na lumalabas mula sa kanyang bibig. Gamit ang isang pagsabog, ang katawan ni Xing Donglio ay nahulog sa battle platform. Sa pagkakataong ito, tila ang kanyang 5 panloob na organo ay lumipat, at ang mga buto sa kanyang katawan ay nasira. Mas lalong nasugatan siya, at diretsyong nahulog sa battle platform at nawala ng malay. Donglio,